Paano kung ang hiniling mong pag-ibig ay siya rin mismong sisira sa buhay mo? Ang kwentong ito ay hindi lang typical na horror movie. Mas makaka-relate yung mga may jowa. Kung wala, never mind. Mas malalim ito, mas madilim. Abangan ang nakakahindik na ending, ang dahilan kung bakit ang daming viral video reaction ng mga manonood sa mga sinihan. Welcome back sa Procon Recaps. Ang pelikulang ito ay tungkol sa binatang si Bear na may crush sa katrabaho niyang si Nikki. Sa umpisa, makikita natin siyang nagpa-practice ng pag-amin ng nararamdaman niya para kay Nikki. Pero sa isang waitress lang siya nagpa-practice. Habang pinapayuhan siya ng espre niyang si Ian na basta maghintay lang siya ng tamang pagkakataon. Pag-uwi, naabutan niyang patay na ang pusa niya matapos nitong makain ang mga pills ng lola niya na namayapa na. Habang pinagluluksa niya ang pagkamatay ng alagang pusa, ano pa ba ang gagawin niya kundi magmukmok at i-stalk si Nikki sa Instagram. Biglang tumawag si Nikki para tanungin kung sasama ba siya sa party at biglang nawala ang lungkot ni Bear. Ayaw man niyang pumunta pero dahil pinipilit siya ni Crush ay napapayag na rin siya. Biglang napasigaw si Nikki at nahulog daw sa drainage ang crystal necklace niya na siyang nagtapos ng usapan. Para mapa-impress si Nikki, pumunta agad siya sa isang crystal shop para bumili ng panibagong necklace para kay Nikki. Diba ang creepy? Wala siyang natipuhang mga kwintas at nawalan na rin siya ng gana. Pero may isang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang one wish willow, parang stick na babaliin mo para magkatotoo daw ang hiling mo. Tanong niya sa tindera kung totoo daw bang gumagana ito. At sinabi nitong merong mga bumabalik na customer para magreklamo. At nagbirong maaring gumagana nga ito. Pero sinira na nito ang buhay ng mga nag-wish dito. Hindi sumasagot ng diretsa ang tindera. Pero alam naman nating lahat kung alin doon ang totoo. Sa party, sinusubukan ni Bear na sabihin na kay Nikki ang nararamdaman niya. Pero palaging may umiepal. Matalinong babae si Nikki, matatag at mabait sa kapwa. Kaya nga lalong nahuhulog si Bear sa kanya. Kaya inalok na lang niya na ihatid na lang ito pauwi. Sa loob ng kotse, ikwinento ni Nikki na aalis na siya sa trabaho dahil gusto niya nang maging writer. Sinabi niyang hindi raw siya nakakaramdam ng pag-ibig sa kanyang trabaho. Kaya kailangan niya munang maranasan ito bago niya ito masulat. Tinanong ni Bear kung romance ba ang isusulat niya. Sagot ni Nikki ay hindi, love story daw. Pareho lang naman yun, sabi ni Bear. Hindi na lang kumibo si Nikki. Ang dapat mong mapansin, hindi talaga pareho ang dalawa. Hindi rin alam ni Bear ang pagkakaiba nun. Sa simula pa lang, hindi naiintindihan ni Bear kung ano ang totoong pag-ibig. Bago bumaba si Nikki, natanong niya kay Bear kung gusto niya daw ba si Sarah, ang isa pa nilang katrabaho na may gusto sa kanya. Dahil buong araw daw sa kanyang nagtatanong si Sarah tungkol kay Bear. Sagot ni Bear, kaibigan lang ang turing niya dito. Sinubukan ni Bear na ipagtapat ang sarili niyang nararamdaman pero hindi niya talaga magawa. Kaya sa huli, tinawag niya na lang na bye-bye, freaky Nikki. Si Nikki, pangalan na ginagamit dati ng mga nangbubuli sa kanya. Sinubukan niya itong gawing biro pero hindi natuwa si Nikki. Sa halip, tinanong niya si Bear ng diretso, ano bang ginagawa mo? May gusto ka ba sa akin? Naunawaan ni Nikki kung ano talagang nangyayari. Pero natatakot pa rin sumagot si Bear at sinabing sa tingin niya mabuting magkaibigan lang talaga sila. Tumango si Nikki at umalis na. Sa puntong ito, parang naging karaniwang friendzone lang ang nangyari. Pero para sa mga babae kasi, ibang klaseng sakit nito. Ang taong inaakala mong tunay mong kaibigan pero may tinatagong layunin pala. At dahil doon, tuluyan ang masisira tuloy ang pagkakaibigan ninyo. Kamot ulo si Bear, mag-isa sa loob ng kotse, sa desperasyon at inis. Binuksan niya na lang ang one wish willow at hiniling na mamahalin siya ni Nikki ng higit sa kanino man sa buong mundo at binali niya ang stick. Look, hindi naman siya umaasa pa at binaliwala lang ito. Aalis na sana siya nang may nakita siyang tumitingin sa kanya. Si Nikki na nakatayo pa rin sa harap ng pintuan. Tila nag-iba ang ihip ng hangin. Bumalik si Nikki sa kotse at inaya siyang pumasok sa loob ng bahay nila. May mga saglit na biglang parang nagugulat siya sa sarili niya na parang may parte sa kanyang kumukontrang ano bang ginagawa ko? Pero bumabalik din agad ang mukha niya na tila desperado na siya kay Bear. Hindi niya mapilit si Bear na pumasok sa bahay kaya siya na lang ang sumama papunta sa bahay ni Bear para makitulog dahil takot na daw siyang mag-isa. Sino ba naman ang hindi papayag? Naghubad pa ng saplo
Charlotte, inaya siyang tabihan siya. Konting titigan, hindi mapigilan ang umatikabong nararamdaman, naglaplapan pero sa gitna ng kasarapan, biglang bumabalik ulirat si Nikki at nagsisigaw. Nagkagulatan kaya muntik matuloy ang kasarapan at bumalik na naman siya sa pagiging malambing at nagsorry. Naguguluhan si Bear at medyo takot na. Sa sahig na lang siya humiga pero hindi siya mapakali dahil bato sa One Wish Willow. Nag-search siya tungkol dito sa internet. Marami siyang nakitang nagsasabing totoo, gumagana nga ito. Pero marami ding nagsasabing hindi. Patuloy na kumikilos ng kakaiba si Nikki at lalo lang itong titindi. Sinalubong si Bear ng almusal kinaumagahan. Nagulat siya nang ginawa pa ng isang memorial ng pusa niyang namatay. Tinapon niya na ito sa basurahan. Paano niya nakuha? Grabe. Ganun pa man, magkasabay na silang pumasok sa trabaho. Natuwa si Ian para kay Bear. Pero nakwento ni Bear ang mga nangyari kagabi. Magkahalong tuwa at kaba pero hindi nila maipaliwanag kung bakit. Katakataka ring hindi na maalis ang kakaibang titig ni Nikki sa kanya. Kinagabihan, nagulat siya nang bigla na lang sumulpot si Nikki sa bahay niya. Nakasuot ng pulang damit at nagsabing humihingi siya ng tawad sa mga nangyari kagabi. Matapos ang ilang awkward na usapan, umami na si Nikki na mahal niya na daw si Bear. At syempre, aamin na din si Bear. Kaya wala ng intro-intro pa. Si baka na. Hayagan na laplapan, maski sa trabaho pa. Naging masaya ang relasyon nila. Sweet-sweet, breakfast, binge-watching, habang ang mga kaibigan nila ay napapansin na sila, nalilito at medyo naiingit. Mabilis na lumipas ang matatamis na araw, pero simula pa lang ito syempre. Abangan mong nakakahindig na ending. Sa isang date, biglang tumawag si Ian at sinabing, malusog naman pala ang tatay ni Nikki at walang sakit. Ibig sabihin, hindi totoo ang mga kwento niya. At naalala rin ni Ian na minsang sinabi na ni Nikki kay Sarah na parang nakababatang kapatid lang ang turing niya kay Bear. So may duda sila na may kakaibang nangyayari talaga kay Nikki. Medyo nauunawaan na ni Bear kung ano ang nangyayari. Resulta ito ng hiniling niya. Kinumpronta niya si Nikki pagbalik tungkol sa tatay nito. Nagtaka si Nikki at sinabing, no. Alam niyo na yung sikat na napapanood nyo sa social media. Hanggang sa nagskandalo na siya sa lugar at pinakalma siya ni Bear. Ito na ang simula ng mga kababalaghan. Patuloy pa rin silang nagsasama kahit alam na niyang hindi totoo ang lahat ng ito. Alam na ni Bear na may maling nangyayari pero hindi pa rin siya tumitigil na siyang dahilan kung bakit lalala pa ang lahat. Nang magising siya isang gabi, nakita niya si Nikki na nakatayo sa madilim na sulok ng kwarto. Pinapanood siya habang natutulog. Umiiyak ito at sinasabing, hindi mo ako mahal na kasing tindi ng pagmamahal ko sa iyo. Bigla na lang siyang gumagawa ng mga kababalaghan at biglang magiging malambing. Mga gabing natatakot na si Bear at nag-aalala. Mula dito, palala na ang sitwasyon. Biglang ginupitan nito ang buhok niya habang tulog siya. Tinadad ng duct tape ang pinto dahil ayaw niya nang mawalay pa kay Bear. At nang umalis siya papuntang trabaho, may kakaibang ngiti si Nikki na naghihintay sa kanya hanggang sa maihi ito na parang grade 1. Sa trabaho, kinakain na ni Bear ang baon na inihanda ni Nikki. May Polaroid pa sa loob at nagsasabing, ikaw, ang isa naman ay hindi ako. Maya-maya, habang nakikipaglampungan kay Sarah, nakita niya sa sulat na pusa. Bumaliktad ang sikmura niya bigla dahil nalaman niyang ang inihandang sandwich para sa kanya ay ang kanyang namatay na pusa. Kaniri! Hindi alam ang gagawin, ay tumawag na lang siya sa customer service ng One Wish Willow. Tinanong niya kung pwede bang baguhin ang hiniling niya. Sinabi nitong hindi na raw pwede. Hiniling ni Bear na kansilahin na lang ang lahat. Pero pwede lang daw itong makansila kung mamamatay siya. Ayaw ni Bear na kansilahin ang lahat dahil gusto niyo pa rin si Nikki kahit kontra pa ito sa sariling kalooban ni Nikki. Ano daw ba talaga ang nangyayari kay Nikki? Gusto mo bang makausap siya? At doon niya narinig ang totoong boses ni Nikki na sumisigaw ng paulit-ulit sa kabilang linya ng telepono. Natakot siya at ibinaba ang tawag. Pag uwi niya, naabutan niyang nakatayo pa rin si Nikki sa eksaktong lugar kung saan niya ito iniwan. Dinungisan ang sarili ng mga ebak. Gulong-gulo na si Bear sa mga pagbaba bago niya ng mood. Minsan sa isang party, naglaro sila ng katuwaan pero nasisira ito ng kakaibang kilos ni Nikki na bigla na lang tumatawa nang wala sa lugar. Diba? Parang tanga. Bigla na lang siyang nagbasa ng nakakatakot na kwento tungkol kay Hansel at Gretel na magkasintahan ng dalawa kahit magkapatid sila. Tulad ng kung paano ang totoong sitwasyon nila ngayon. At tinapos ito ng linyang isang pag-ibig na isang sanga ng isang puno ng willow lang ang makakapagdulot. Ito dapat ang
Nang mapansin mo, malaking clue ito na pinagmulan ng One Wish Willow na posibleng galing sa mahika o pangkukula ang kapangyarihang ito. Sa paglalaro nila, si Bear na ang titira at ang nabunot niya ay kailangan niyang halikan ang taong nasa kaliwa niya na si Sarah na may gusto rin sa kanya. Pero bago pa man ito mangyari, biglang tumayo si Nikki na nakasungal-ngal. Hinatak ang upuan ni Sarah para siya ang halikan ni Bear. Sa sandaling iyon, biglang lumabas ang totoong Nikki at nagsisigaw. Kumuha ng bote at sinasaktan ng sarili. Hindi makagalaw si Bear sa nasisilayan niya na parang mas nahihiya pa siya kaysa sa nag-aalala. Pag uwi nila, nagagalit na si Bear sa pag-uugali ni Nikki. Gusto niyang bumalik ito sa dating normal na Nikki. Tinanong niya ito, gusto mo pa rin ba ako? Oo, dahil ako ang freaky Nikki mo. Inay, patunay lang na hindi ito ang totoong Nikki dahil ayaw talaga ng totoong Nikki na magpatawag ng freaky Nikki. Sinabi pa nitong, mahal kita sa bawat realidad. Sinabi na lang ni Bear na mahal din kita. Biglang naglakad pabalik si Nikki. Kakaibang mga kilos, paatras hanggang sa nagpanta itong daw siya tatabihan sa kama, mamamatay siya. Sa gitna ng gabi, biglang nag-text si Sarah kay Bear na nagsasabing kailangan daw nilang mag-usap ngayon din. Naghihintay na siya sa labas. Kaya daan-daan siyang lumabas sa kwarto at bigla na lang nagsalita ang totoong Nikki na hinang-hina at mahinahon. Sinabing, patayin mo na lang ako. Habang natutulog pa siya. Ako to ang totoong Nikki. Patayin mo na lang ako, Bear. Pakiusap. Tinanong ni Bear, ano bang masama sa pagsasama natin? Hindi pa tayo nagkasama, Bear. Naglakad na lang palayo si Bear habang nagmamakaawa ang totoong Nikki na tapusin ang lahat. Nakipagkita siya kay Sarah at binunyag nito na matagal na pala talagang nagkakantunan si Nikki at Ian bilang friends with benefits, kaya iniisip lang ni Ian na ginagawa lang ito ni Nikki para pasilosin siya. Kaya nag-aalala na talaga si Sarah para kay Bear sa mga kilos ni Nikki. Lumalalim ang usapan ng dalawa at habang papalapit na sila sa isa't isa, biglang dumaluhong si Nikki sa bintana, inumpog si Sarah sa bato ng paulit-ulit hanggang sa wala nang natira sa mukha niya. Sinabi ni Nikki kay Bear na kasalanan mo to. Ginusto mo to, babe. Okay lang yun kasi aayusin natin tong magkasama. Hindi kita iiwan. Kaya tinulungan siya ni Bear na ilipat pa ang bangkay. Wow, tumulong pa siya sa pagtatago ng krimen habang inaayos ni Nikki ang bangkay. Bumalik saglit si Bear sa Crystal Shop para hilingin sa kanila kung paanong mababaliktad ang kanyang hiling. Ano ba ang paraan na pwede niyang gawin? Binayo sa kanya na baka pwede daw siyang magpahiling sa iba na sasalungat sa hiling niyang una, kaya binili niya ang tatlong natitirang One Wish Willow. Sinubukan niya munang gawin mismo pero hindi nababali ang stick dahil tigi-isang wish per tao lang nga ni. Kaya pumunta siya kay Ian. Kuwento ang lahat-lahat at nakiusap na bawiin ang kahilingan niya. Pero inakala pa nitong kalokohan lang ang mga sinasabi niya, kaya sa halip, humiling pa si Ian ng $1 bilyong at totoong bumagsak nga ang mga pera mula sa itaas. Kaya gumuho ang pag-asa ni Bear. Umuwi na lang siya sa bahay para sa natitira niyang pag-asa na si Nikki na mismo ang hihiling sa One Wish Willow. Pero sa halip, nang maabutan nito, nakadisplay na ang bangkay ni Sarah sa upuan, hubad at may altar pa sa harap. Doon niya nakita si Nikki na suot na ang damit ni Sarah at may peking tattoo pa ng tulad kay Sarah. Sumisigaw at nagwawala. Saktong dumating si Ian. Pinaril agad ito ni Nikki at wow, sharpshooter. Sinabi na lang ni Bear na mahal niya ito para pakalmahin si Nikki. Kinuha ang baril at biglang nagtago sa banyo. Pinag-iisipan niyang barilin na lang ang sarili para makawala kay Nikki. Hindi niya magawa kaya ininom na lang niya ang mga lumang pills ng lola niya. Lumabas sa pinto, naghalap-lapan sila kahit puno pa sila ng dugo hanggang sa naduwal si Bear dahil sa dami ng mga pills. Tigok, grabing iyak ni Nikki. Hawak si Bear sa kandungan niya. Ipuputok na rin sana niya ang baril sa sarili pero biglang nawala ang bisa ng kulam sa kanya dahil patay na nga si Bear. Nawalan na ng bisa ang hiling. Siya na ang totoong Nikki. Naiyak siya sa kinamulatan niyang nangyari. Makikita niyang puno na ng dugo ang sarili kasama ang lahat ng mga kaibigan niyang patay na sa paligid niya. Tapos ang kwento. Pero ano
ano ba talagang kwentong to? Sino ang totoong kontrabida at sino ang biktima? Ito ang interesanteng detalye ayon mismo sa direktor. Si Bear ang kontrabida dito. Hindi lang dahil sa obsessed siya, puwersa niya ang kalayaan ng isang tao para mahalin siya. At kahit nakiusap na sa kanya ang totoong Nikki, pinatuloy pa rin niya ang makasarili siya. Si Ian, isa rin kontrabida. Nirereta sa kaibigan, sinisibak niya na pala. Si Sarah naman, biktima lang din. Kasi kaibigan lang siyang nag-aalala. At si Nikki talaga ang totoong biktima sa kwento. Aray ko, anong hiling ang gusto mong gawin kung meron ka ring one wish willow? At sa tingin mo, deserve ba ni Nikki ang nangyari sa kanya? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. So, subscribe para sa marami pang masasarap na recap.